Taas na naman ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho dahil pa rin sa epekto ng El Nino, pero mas malaki ang itinaas ng mga naghahanap ng raket o ekstrang kita. Yan po ang pampagising na balita ni Shyla Francisco. 2 buwan nang tumataas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Sa datos ng Philippine Statistics Authority, umakyat pa sa 4% ang unemployment rate noong Abril. Katumbas yan ng 2.04 milyon na walang trabaho, kumpara sa 2 milyon noong Marso at 1.8 milyon lang noong Pebrero. Ayon sa PSA, pinakamarami ang walang trabaho sa sektor ng agrikultura dahil sa matinding epekto ng El Nino. Pag may mga impact, the weather sa agricultural sector, dun nababawasan din sila. Nakita natin yung production natin ng first quarter sa crops in particular bumaba. So pwede na dahil sa impact nung El Nino, because the production was lower, you have that decrease also in employed. Ang iba, may mga trabaho nga pero naghahanap pa ng dagdag kita. Gaya ng construction worker na si Richard Macera. Hindi raw sapat ang 750 pesos na arawang kita, kaya siya batak sa raket. Schedule ngayon na lang po, hindi pa kasi matapos ngayon o di kaya mga linggo na lang po. Kapag break time, tumatanggap siya ng tawag sa paglilinis ng bahay, pagpipintor at pagre-repair na ini-schedule niya tuwing weekends. Magbabayad ka ng renta, kailang bahay, tubig, kuryente. Kukulang na po siya. Hindi na po sasapat yung kinikita sa gastusin po ngayon, ma'am, kasi iisipin lang natin yung mga bilihin ngayon. Medyo mahal na po kasi. Siguro kung tuloy-tuloy po, baka kaya kong makasusinto sa mga kapatid ko. Pero kung putol-putol po, baka hindi na po siya sasapat po. Tulad ni Richard, marami na ring Pilipino ang naghahanap ng raket. Noong Abril, lumobo yan ng 7 milyon mula sa lampas 5 milyon lang noong Marso. Kaya umakyat ang underemployment rate sa 14.6% kumpara sa 11% noong March. Pinakamataas yan simula July 2023 o sa loob ng huling 10 buwan. Paliwanag ng PSA, bagamat may natatanggap sa trabaho, hindi naman lahat nagiging full-time. Hindi lahat na-absorb, but you have workers but they are not all working the 40 hours. Kung may mataas yung inflation, ang demand might decrease. Pwede nga na yung workers niya ay magkakaroon siya ngayon ng adjustment sa mga schedules. Kaya doon nagkakaroon ng impact ang tinatawag nating underemployed. Ang pamahalaan nakikitang solusyon ang mga infrastructure project. Tiwala naman ang National Economic and Development Authority o NEDA na makakatulong ang mga infrastructure projects ng gobyerno para makalikha ng dekalidad na trabaho, lalo na sa sektor ng enerhiya, logistics at turismo. Tinitingnan din nila ang dagdag oportunidad sa mining sector, partikular sa mineral processing. Kasalukuyang inaayos ng pamahalaan ang trabaho para sa Bayan Plan na maglalatag ng programa para matugunan ang bilang ng walang trabaho at naghahanap ng raket. Target din daw ng gobyerno na alalayan ng mga manggagawang Pinoy sa larangan ng teknolohiya. Yan ay para madagdagan ang kanilang skills o kakayahan at mas mabilis makahanap ng dekalidad na trabahong may mataas ang sweldo. Nagbabalita mula sa Frontline, Shyla Francisco, News 5.